Magandang araw Pilipinas, ako si Joey Figuracion, maghahatid po sa inyo ng ulat klima sa ating bansa. Pag-uusapan po natin ngayon anong mga kondisyon nating naranasan ng ating klima noong nagdaang 2025 at ang ating outlook pagdating sa ating klima sa susunod na 6 na buwan. Pagdating po sa ating recent condition, ang naranasan nating mga pag-ulan sa bansa nitong nagdaang 2025, makikita ninyo nagbublue ay mas maraming ulan ang naranasan sa malaking bahagi ng Luzon, Southern Luzon, particularly sa Central Luzon at Northern Luzon, sa maging bahagi ng Palawan, Visayas at maging sa western part ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay naranasan ang usual lamang ng mga pag-ulan or itong tinatawag nating near normal rainfall conditions. Pagdating naman po sa naranasang init ng 2025, ang 2025 po ay nakapagtala tayo ng third warmest year on record since 1940. Base po ito sa datos ng ECMWF. At dito sa Pilipinas, base sa datos ng Pag-asa, makikita natin na mas malamig ang ating mga araw, about 0.70 degrees Celsius. Bagamat ang ating mga gabi or ating minimum temperature naranasan ay mas mainit kaysa sa usual of about 0.72 degrees Celsius. Kung ating pagsasamahin yan, ang ating mean temperature ngayong nakaraang taong 2025 ay about mas mainit pa rin tayo kaysa sa usual of about 0.02 degrees Celsius. Pagdating naman po sa ating ENSO Alert and Warning System status, ay nananatili pa rin po na naranasan natin ang weak La Nina dito sa ating bansa. Ibig sabihin, mas mainit kaysa sa usual ang ating karagatan, lalo na sa Philippine Sea, at mas malamig naman ang dagat sa gawing Central and Equatorial Pacific. Kaya naman, asahan na itong kondisyon na ito ay magta-transition sa ENSO neutral pagdating po ng January, February, March ngayong taong 2026 ayon po sa mga forecast models na ang tsansa is about 75%. Pagdating naman po sa temperatura na ating maranasan sa susunod na 6 na buwan, unahin po natin pagdating ng February, March, and April, makikita yung mga nagbo-blue na area sa bansa. Ay ibig sabihin po niyan ay mas malaking bahagi ng bansa sa bahagi po ng Luzon ay makaranas ng mas malamig kaysa sa usual na kondisyon. Samantala, pagdating ng Mayo hanggang July, malaking bahagi ng ating bansa makikita na nagkakaroon ng pagpula or pink. Ibig sabihin po niyan, mas mainit tayo kaysa sa usual pagdating po ng Mayo hanggang July dito sa ating bansa. Pagdating naman po ng ating rainfall forecast sa susunod na 6 na buwan, unahin po natin ditong sa susunod na buwan ng February hanggang Abril, makikita didilaw at nagpupula ang bahagi po ng malaking bahagi ng Luzon, yung western part ng Visayas, at ibig sabihin po niyan ay mas konti kaysa sa usual ang mga pag-ulan na inaasahan sa mga buwang ito ng ating bansa. At although may note natin, pagdating po ng March, ang gawing Visayas, may nagbo-blue, at gawing Mindanao ay inaasahan na mas marami kaysa sa usual ang aasahang mga pag-ulan. Pagdating naman po ng Mayo, makikita nyo dito na aasahan pa rin na may pagkonti sa mga pag-ulan sa Bicol Region, western part ng Central Luzon at Northern Luzon, maging sa Mimaropa area. But pagdating po ng June hanggang July, inaasahan na usual na mga pag-ulan ang ating aasahan sa mga buwan na ito, or near normal rainfall condition ang ating maranasan. Pagdating naman po sa dami or frequency ng ating bagyo na aasahan sa susunod na 6 na buwan is about 4 hanggang 11 bagyo ang ating inaasahan na papasok o mabubuo sa loob ng ating area of responsibility. Pagdating ng February, asahan hanggang March, April ay 0 or 1 ang mga buwan ito na ating inaasahan o forecast natin na tropical cyclone frequency. At 1 or 2 naman sa buwan ng Mayo at Hunyo. At 2 to 4 naman ang ating inaasahan pagdating ng July 2026.